Boy everyone, welcome to my YouTube channel today. This video kung paano ako nag-apply papunta dito sa Finland. So bagong lahat, introduce ko muna yung sarili ko. My name is Abdul Jabbar Adapon and please subscribe my YouTube channel Abdul Jabbar Adapon Official. So dati po akong OFW from Dubai, United Arab Emirates, and I'm working as sales there, naging human resources ako, as working, naging nurse ako doon sa home care company. So, actually, I'm not a nurse in the Philippines. Nag-aral ako ng nursing sa Dubai, sa Filipino Institute. So, I'm product of Filipino Institute Dubai. Nag-aral ako ng nursing at saka caregiving doon sa Dubai. So, I'm very thank you to the Filipino Institute for the opportunity. Kung without your program, hindi ako makapunta dito sa Dubai. So, I recommend everyone mag-aral kayo sa Filipino Institute Dubai kasi maganda yung program nila in the way of education. So, sila yung naging way ko, paano ako nagkaroon ng opportunity sa Dubai, working in the home care company, at napunta ako dito sa Finland. So, bagong lahat, kung paano ako nag-apply papunta dito sa Finland. So, nag-work ako as sales, customer service sa Dubai at naging human resources, HR din. And nag-aral din ako sa Arab Institute as Human Resources International. So, I'm certified human resources sa Dubai at nag-work ako sa home care company sa United Arab Emirates. So, nag-apply ako dito papunta sa Finland through online. So, ilalagay ko sa link yung exactly name ng agency ni applying. Disclaimer lang po guys hindi po ako affiliated but doon po ako nag-apply sa agency na to, which is legit talaga yung in-applyan ko. So, it's ang pangalan po ng agency is Silk Road. So, hanapin nyo lang siya sa Facebook. So, makikita nyo lang, andun na po yung Silk Road. So, ilalagay ko mamaya sa description ko yung link nila para madali na kayo mag-apply doon sa Facebook nila. So, yun. So, nagtrabaho ako as nurse sa Dubai sa home care for 2 years. So actually, ang pangarap ko is to work in Canada. But I try a lot na ginawa ko na lahat ng best ko to apply in Canada. But sad to say, Canada is not really meant for me. So maybe financially but ginawa ko na lahat. I tried everything. Na I take an IELTS, I had good good score during my IELTS exam. Then so di talaga for me in Canada. So yung papunta dito sa Finland is not really one of my dreams kasi actually wala akong idea what really Finland is. So anong nangyari doon, one of my colleagues nag-apply siya actually papunta dito. Actually he's now in Olitornio, si Ate Janet. So, I'm very thank you din sa kanya kasi siya din nag-pursue sa akin to apply in-applyan niya rin. So, actually, niyaya niya ako during that time. So, ako naman, busy ako. Nag-apply din ako papunta ng Canada, supposed to be. So, sabi niya sa akin, if I'm interested to apply papunta ng Finland, sabi ko, but you need to study the Finnish language for a month. So, sabi ko sa kanya, I think pag makaalis ka, susunod ako kasi I want to be sure it's legit. Kasi mahirap na maraming mga scammers, nagkalat talaga. Yun. So, kaya nga, hindi muna ako nagkaroon ng interest doon sa agency na in-applyan ko. So, nag-focus muna ako sa isang agency sa Dubai, which is really, I want to work in Canada talaga. But sometimes I'm still waiting. So, natagalan ako. Parang yung nakaalis na yung ka-work ko.
So, kasi yun ang sign ko eh. If ever makaalis siya talaga, kasi sabi ko sa kanya, if makaalis ka, sunod ako. Yung ganun. So, nung nakaalis na siya, doon na ako nag-start mag-apply talaga. So, nag-apply ako, umatin ako ng orientation sa Silk Road. Silk Road. Then, nag-attend ako sa orientation, nagpa-schedule ako. Then, ngayong araw, nag-send ako ng email. I send my resume. Nag-filled up lang ako doon sa form, online form nila. Then, after kinabukasan, meron na orientation. So, I have a schedule talaga for orientation. Then, nag-attend ako. Because, sa orientation na yon, they will discuss the processing, the flow of the study talaga. So, they will, talaga, after the interview, kung magkano sahod, they will discuss everything there, yung regarding about kung mag-apply ka papunta dito sa Finland. So, after the orientation, nabigyan ako, it was, I think, I think August ako talaga nag-orientation. Tapos, then November, nag-attend ako agad ng, August ako nag-orientation. Then after a couple of weeks lang, siguro one week siguro after, naka-receive ako ng study kit, which is yun, free lang yon, it's libre lang yon na gagamitin mo for the next interview, which is yung next interview nila, hindi yon about yourself, it's not about that. The interview process nila is like one-on-one about what you learn in the book. So talagang you need to memorize, you need to understand what's in the book, yung binigay sa amin na first, kasi parang sabi nila it's a continuation pag pumasa ka na yun, na parang chapter 9, if I'm not mistaken, like that. So, nung na talaga, I think, October, ako ng interview about, kasi nag-aral na, review ko na yung books, September, October, mga August ako di rotation, July, August, September, mga October, so nakapag-aral na ako ng Finnish language. So, wala talaga akong idea about Finnish language. It's my first time ever na marinig ko yung ganung language. So, what I did, nag-aral ako sa YouTube, which marami namang pwedeng source doon. Like, andun si Irene Official. Actually, doon talaga ako mostly nag-focus kay Irene Official, which is a Filipino blogger here in Finland. Talagang, you learn a lot. Tinidiscuss niya about the Finnish one-on-one, like that. It's simple but basic language na kailangan, which is related din sa mga pag-aaralan namin sa Finnish language. So, I'm very thank you so much, Ma'am Irene, for your blogs kasi I learned a lot of that. Then, YouTube with Anna, ayun, doon din ako ang source ko. So, after nun, nagkaroon ako ng interview. Pag-interview ko sa, it's November, last week of November. So, I got the interview with the Silk Road, I think, with one-on-one interview. So, kasi na-review ko na yung book. So, yun. Alhamdulillah, pumasa ko sa interview. Then, pagka December, I think, third week of December, 2023, December 2022, nabigyan ako ng proper language schedule training, which is on January 2, 2023. So, yung last year lang din. So, nag-start na kami ng language training doon sa Finnish language doon. Start January 2. So, we studied Finnish language through online. So, meron kami mga tasks doon sa Moodle namin. At the same time, meron din kami mga tasks dito sa books, which is kailangan namin sagutan, kailangan namin pag-aralan. Kasi every week, meron kaming one-on-one session with the OPE, which is my Finnish instructor. So, kailangan mo talaga, pag-harap ka sa kanya, kailangan you are ready with the benchmark. Or
parang kung before they start with the benchmark, kailangan, if you have any clarification with the topic, pwede mo sila tanungin bago sila mag-start with the benchmark. So, the one-on-one. Kasi, once na ma-field ka talaga doon sa tawag dito, sa session yun, mag-redo ka. So, kailangan mo siya retake. So, after that, nung nag-start na kami ng language from Unit 1, 2, 3, and 4, so, kailangan namin ng exam. Sa exam about from all. So, kailangan may pasa yung exam na Unit 1 to 5 kasi nga, pag hindi ka papasa dyan, uulit ka ulit. It's either talagang totally failed ka, you will start from the start ka ng language. If konti lang naman, konting mistakes lang, so kailangan talaga parang almost perfect yung score mo, yung ganun. Siguro parang 90% yung ratings mo, you will be passed. Pag medyo mababa dyan, or 95, maybe 90, maybe Unit 2, mag-exam, mag-retake ka ulit. Pag mababa pa dyan, kailangan mo mag-start from the beginning ulit. Then after that, mag-exam ka na naman ng after ilang unit na naman, mag-exam ka naman matapos mo ng language, hanggang yung isang unit, unit 20, after unit 20, magkaroon naman kayo ng A2.1 exam. So, medyo mahirap yun, hindi ganun kadali kasi it takes, ang haba ng pinag-aralan nyo, it takes talaga, na every week meron kang ginagawa. Hindi ibig sabihin na ngayon wala kang gagawin. Even it's an online class na talaga kailangan you need to give time for that. Kailangan mo i-motivate yung sarili mo, be patient kasi hindi ganun kadali ang Finnish language to Banis. Kasi ang pag-aralan mo doon dito sa Finnish language, hindi lang siya totally basic yung pag-aralan nyo. Talagang whole. Parang lahat. Gagawa kayo ng lahat. Mararanasan nyo lahat yung gagawa kayo ng mga different tasks, gagawa kayo ng mga tawag dito, mga script, kung talagang how you respond with the people, yung mga ganun, marami pa mga tasks, tapos mga tasks doon sa book, tasks sa Moodle, so marami, hindi ganun kadali. Kailangan talaga, importante dito, you need to know how to balance your time, kasi especially when I was working in Dubai, talagang mahirap kasi I need to be with my work, kailangan after that work, kailangan meron naman, kailangan i-balance mo kasi time dito yung kalaban, mahirap yung nag-aaral ka at the same time nag-work ka kasi sobrang hirap kasi hindi ganun siya kadali, mahirap mag-aral ng Finnish language. So very struggle for me yung experience ko kasi double working as the same time nag-aaral, but look at me now, andito ako ngayon because I motivate myself, I pray for this, na talagang I work hard for this, na talagang hindi ganun kadali yung pinag-adaanan ko, but alhamdulillah, nakapunta ako dito. I passed the parang intermediate exam, the A2.1, so in the first take lang, naipasa ko yun, even though na hindi ako totally confident, but I try my best na ipasa ko lahat ng exam. So, after ko naipasa yung, habang nag-aaral kayo ng Finnish language, siguro pag pumasa na, kasi yung sa kanila ngayon mas madali. For me kasi, natapos na namin isang books after namin pumasa pag pumasa na kami sa 1 to 5, so sa iba kasi after that, magkaroon ka na ng endorsement. So sa amin kasi after Unit 15, o sa unit, siguro, after natapos namin isang books, saka kami nagkaroon ng endorsement. So, habang kayo nag-aaral, nag-start na yung processing nyo pinapasis na yung documents nyo. So, after, bago kayo magkaroon, after Unit 15 na siguro kami, bago kami mag-exam, meron na kami contract, nag-sign na kami ng contract with sa Silk Road, sa namin, sa magiging company namin dito sa Finland. So, nag-sign contract na kami. Then after that, nagpasa na kami ng mga medical namin. Sa mga pag pumasa na kayo sa language training, so kailangan nyo magpasa ng medical, medical fit to work.
Yon, importante yan. Kasi by versa. Then after, before kayo mag-flight, after the exam naman, mag-exam naman kayo, mag-medical and same exam din na ginawa nyo bago kayo start ng language training. So, kailangan physical fit to work kayo pag papunta dito sa Finland. So, I think, nung nag-apply kami sa nagkaroon na kami ng endorsement contract. So, nag-apply na kami sa Enter Finland. Sa Enter Finland, nagpasa na kami ng mga documents na binigay sa amin ng employer namin. So, pinasa din namin sa Enter Finland. Lahat yun, nag-filled up na kami, pinasa na sa Enter Finland. Then after that, nag-book kami ng appointment for appearance for biometric sa BFS Global sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. So, doon kayo medyo, what is that? Nagkaroon ng mahirap kasi ang hirap that time ng ng available slots kasi so nakakuha na kami, June kami nag-apply ng Enter Finland, but nakakuha kami ng slots, I think August, June, July, August. So nakakuha kami ng appointment in slots nung August 15. So nagkaroon ako ng appointments, nakapag-book ako ng appointment on August 21 sa BFS Global. So nagkaroon ako ng appearance. Then after that, a couple of I think na-approve ako bago mag 1 month, na-approve ng residence permit ko. Then a couple of days na-deliver sa akin yung residence permit card ko. Residence permit card ko here in Finland. So then October, I decided na mag-flight ako papunta dito sa Finland. So bago ako mag-fly, kahit nagkaroon ako ng residence permit, so I still continue my language training kahit tapos na ako mag-exam. Continue pa rin yan until makaalis ka papunta dito sa Finland. So alhamdulillah na natapos ko na yung work ko sa UAA, sa home care na pinapasukan ko. Then nagpaalam na ako. Then I have applied this October. So, nag-flight ako ng October, 20, basta October, kalimutan ko. I think October 23 pala ako nag-flight papunta dito sa Finland. So, with, lang kami, solo flight lang ako from United Arab Emirates papunta ng Finland. So, solo lang ako, nagkita lang kami ng kabatchmate ko na nakita kami sa Turkey International Airport. So, dalawa kami nakapunta dito. Then, na-meet ko na yung partner ko sa works. From the Philippines din siya. Galing nurse din. So, siya naging partner ko even dito sa house. Kami yung partners sa workplace. So, we have 2 Filipino lang sa company namin dito sa Tornio, Finland. So, sa mga lahat na gusto mag-apply sa papunta dito sa Finland, so mag-apply kayo sa Silk Road. Check nyo sa Facebook, andon Silk Road, so fill up kayo doon. Tapos try lang mag-apply hanggang sa mapili kayo doon. Tapos much better if you have talaga experience, advantage yun. So sa mga gusto mangarap papunta dito sa Finland, you need to motivate yourself. Kailangan ipipray nyo na makuha yung gusto nyo kasi hindi ganun kadali. Kailangan mo motivate yourself, be patient, na talagang don't rush in everything. Let Allah na siyang bahala sa lahat. Basta go what you want, follow what heart, kung anong gusto ng puso mo, anong plans mo sa buhay, you should be work with the heart talaga yan. Hindi lang gustong-gusto mo. Kailangan gusto mo siya dahil galing sa puso yan. Kasi pag may gusto ka talaga, gagawin mo lahat. So everything is possible as long you work hard for that. You work with the heart talaga. Yan ang pinaka-importante. Kasi actually, ang kagandahan lang dito, mag-apply ka pa dyan sa Silk Road na yan, wala akong nagastos at all. Yung nagastos ko lang is yung air ticket ko. Tapos yung visa, so I paid for the visa, then pagdating naman dito sa amin, ni-refund naman yun. So in total talaga, ang nagastos ko lang is air ticket lang,
at saka yung allowance ko dito. So, actually, to be honest, yung allowance ko dito, as in, walang-wala talaga. I'm very, talaga financially during the time na papunta ako dito sa Finland. Kasi, nahindan pa ako ng pera with my friends para lang makapunta ako dito, yung ganon. But, anyway, alhamdulillah, okay ng life ko dito, no stress, natupad ko na yung pangarap ko. So, it's my second opportunity. I never, hindi ko to talaga sayangin this opportunity kasi nandito na ako na talagang gagawin ko na lahat para ma-achieve ko na yung pangarap ko kasi nabibili ko na yung lahat ng gusto ko, yung ganito, ganyan. Kasi, na parang yung salary ko, it's enough for me. Talagang, okay yung sahod ko dito. Hindi naman, talagang malaki ang sahod ko dito naman, kahit papano, na talagang, mas malaki yung sahod ko compare when I was working in Dubai talaga, na talagang, I can save enough money here na talaga, kahit nagbabayad ako ng bahay dito, even I have paid taxes, pero okay lang, it's normal, but nakaka-save pa rin kahit papano na talaga dito sa Finland. So, actually, I'm here in Tornio, Finland. Parang, I really love this place kasi I'm in the north. Actually, one of the reason bakit pinupitibate ko yung sarili ko na makapunta dito sa Finland kasi pangarap ko din makakita ng Northern Lights. So, I'm happy kasi nakita ko yung Northern Lights talaga. Oh my God, I never expect na makita ako ng Northern Lights here in Tornio, which is lagi naman nagpapakita dito sa northern part ng Finland. So, nakita ko tuloy, oh my God, pangarap lang kita. Pero ngayon, it's really happened. Talagang dream unlock na naman. Lahat natutupad ang pangarap ko sa buhay ko, na parang unti-unti ko na siyang naabot yung pangarap ko, na talagang abot kamay ko na yung pangarap ko. Sa lahat ng mga katulad sa akin na nangangarap, huwag kayong mawala ng pag-asa, keep dreaming, and always believe yourself. Don't, hayaan mo kung ano sasabihin ng ibang tao. Basta ikaw, stay focused with your goal, maniwala ka sa sarili mo. Yun, importante. Be patient, motivate yourself. Kailangan i-work hard mo, that one. So, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much, everyone, for watching my videos. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Abdul Jabbar Adapon Official. So, abangan nyo yung next vlog ko kung magkano yung sahod ko dito sa Finland. So, thank you, everyone. Moi moi nadan. Moi moi.